meron akong naging boyfriend na parang, syempre yun yung parang naging first love ko. So I had to hide. Pero hindi ako nililet go ni Lord. I realized na, di ba, si Lord lang talaga ang kasama ko ever since naman eh. Sa Finding Hope with Ami. Naku, ang guest po natin ngayon ay isa siya sa mga dahilan kung bakit ako naging anak din ng Diyos. Magkakasama tayo noon, di ba? Magaling pong artista, mabait na kaibigan, magaling siyang businesswoman, at syempre, napaka mabuting anak din, kapatid sa Panginoon. Welcome po natin si Miss Ana Marine. Hello! Thank you! Thank you! Thank you! Ako dapat mag-thank you at hindi ka nagdalawang isip, pinagbigyan mo kaagad ako. Hindi naman, syempre, di ba? Kapag ka iniisip ko imagine, menor de edad. Paano ka napasok sa industriya ba? Paano ba yan? May nakakita sa akin after ako lumabas sa school. Meron nakakita sa akin kung saan na kung pwede daw akong sumali sa parang beauty contest. Mm-hmm. So, I was 13. Wow! Pero, ang sabi sa akin, kailangan 14. No? Magpo-14 ako at the time of the pageant. The time of the pageant. Sinali pa rin ako, na-register pa din ako, yung gano'n. Miss Teen World Philippines. May nakakita sa akin, tapos after kong nag-guest, di ba i-guest ka sa mga show? Mga TV shows yan. Oo, mga TV shows yan. And then, may ginawa akong movie. Siyempre, magkakaroon na ng mga iba-ibang mga parang assignments, gano'n. Habang nag-aaral ako, pumapasok ako sa school, tapos nag-artista, yung ganyan. Yun, ganun yung, yung parang naging start ko. Oh, tapos nagtuloy-tuloy na. Actually, when I said lumabas ako from school, kasi nakatira ako dati sa eskwelahan, intern ako. From 8 years old hanggang 12, hanggang grade 6. Ang sosyal? Anong sosyal? Doon ako nakatira sa school. Doon ako natutulog, di ba? Sa dormitory, ganyan. Kasama ko yung mga nag-aalaga sa mga madre, tsaka ibang mga kasama ko mga bata, ganyan. Since bata pa yung nanay ko, tapos galing yan nag-aral sa Amerika, medyo iba yung, ng pag-iisip niya. Di ba yung parang ganon? Iba yung parang kinalakihan niya na kasi sa school siya, doon siya nag-aral. Hindi pang Pinoy, pang Amerika. Oo, liberated. Yan, that's the term, di ba? Liberated siya, yung ganon. So, lagi mong kasama si Mami. Yes. Paano yan? Walang nanliligaw sa'yo? ay, hindi, syempre, meron. May nakapanligaw din sa'yo? Meron, laging meron. Di ba? Kumusta naman ang iyong love life ng mga panahon na yun? Well, syempre, nung time na yon bata ako, di ba? Tapos, parang hindi ko pa rin siya naiintindihan masyado. Yung parang, meron akong naging boyfriend na parang, syempre yun yung parang naging first love ko, di ba? Kasi sobrang gwapo. Nagkaanak kami. Okay. I had a child at early age. Wala pa akong 18 pa lang, kaka-18 ko pa lang. Wala ka bang kamuwang-muwang? Oo, kasi nga, ganun yung background ko eh. Di ba? Okay. Yung parang, di ba? So, talaga siya, parang teenage mom. Pero, nag-18 naman ako nung I gave birth, di ba? Ganon. So, we had a relationship na from I was like 17. Na bata pa ako noon. Hindi pa ako hanggang
18 ako nung nanganak, going 19, ganyan. So yung anak ko, lumaki kong kasabay. Parang Sabay kasabay. kayo tumatanda agad. Sabay kami tumatanda, ganyan, di ba? Yun, isa yun sa mga parang naging ano ng life ko. During that time also, nagkaroon ako ng chance to be parang ano ni Eddie Ilagan. Wow Girls. Wow Girl, oh. Doon kita una nakita. Oo. Sa booth. Ni Eddie Yung Lagan. time na yon, ano siya, merong grupo sila na parang nagpa-Bible study. Oh. That's when I was parang, parang naplantan ako ng seed. Okay. Alam mo yon, parang nalagyan ako na seed, yan, ganyan. Wala ka pang anak nito. Wala pa. Oo, yun. Pero kumbaga, naplantan ka lang ng seed, di ba? Yung ganon. So, Ilang beses ka naka-attend ng Bible study niyo? siguro kasi kasama yun sa schedule niya eh. And, kumbaga, hindi ko pa rin siya masyadong nagigets, yung mga ganon, di ba? Parang ano. Pero, pag iniisip ko, yun Schedule time, ng Wow Girls. Yes, Okay, na kasamang Bible study. May ganon. Si Eddie Ilagan is Christian. Okay. may ganon siya na paminsan-minsan siguro. Yung ganon. So, alam ko yun yung time. So, imagine mo, that was like what, 17, 18. Ganon siya kaaga. Pero, hindi pa rin siya, kumbaga, parang ngayon nagtatanim ako eh. Hindi pa rin siya yung parang umusbong ka agad. Yes, Kasi parang, di ba, didiligan mo pa yan, tatakpan mo bago Saka bata pa mag-sprout. kasi. Oo, di ba? Bata ka pa kasi. So, right away, yun na nga, nabuntis ako. And then, syempre, yung time na yun, hindi pa accepted eh. Hindi katulad ngayon, parang, it's something, di ba? Hindi pa accepted. So, I had to hide. Oo. Kasi, isa pa, because, yun nga, nung ko lang na-realize, after na nangyari na, uy, ano pala, hindi pala tama, hindi pala, kasi nga, as I said, my mom was liberated eh. Tapos hiwalay din siya. Parang broken, din siya. Hindi ako lumaki na about my father, mother, family, ganyan. Yung hindi ganun ang values ng kinalakihan ko, di ba? So, hindi ko siya naiintindihan. Hindi ko naiintindihan na pag may asawa ka, hindi pala pwedeng may kasama ka pang iba. Kumbaga, it's just not in my mind or Basta was never ka, introduced. na-fall ka, Oo, parang ang ganon. gwapo, ang bait. Ganon, di ba? Inalagaan ka. Oo, ganon. Ganon lang. Di ba? So, yun nga, after that, nagbago. I had to be I had to take care of my son, yung ganyan, hanggang lumaki na and everything, ganyan. So, dun ko lang naumpisahan yung parang, Lord, ano ba nangyayari? Ba't ganyan? All of a sudden, kailangan kong magtago. Hindi ako pwedeng lumabas. Yung gano'n, hindi ako pwedeng lumabas kasi baka may makakita sa akin, malalaman. Ganyan. Pero ang mga tao, kahit na hindi ka na lumalabas, lalabas pa rin ang pangalan mo na may nangyayari sa'yo, di ba? Or na nabuntis ka, na nagkaanak ka kay ganito. Oo, na nagkaanak ka, yung ganyan. Tapos yun nga, hindi ka na lang pinabayaan ni Lord talaga na andyan siya. Kahit may nangyayari, andyan siya. So yun, gano'n, hanggang nag-artista ulit ako after. Tapos, nagtrabaho. You mean nakipaghiwalay ka na niyan? Putol na yung relationship dun sa taong alam mo, father pag sinabi ko kasing nakipaghiwalay, hindi naman kasi talaga ever na nakipaghiwalay. There was not... Hindi naman kayo nagkasama sa isang bahay. Nung time na before ako nag-pregnant, meron kaming bahay na pumupunta siya doon, umuwi siya doon, yung gano'n. Even after. Oo. Kasi parang yung relationship namin, hindi yung parang, it's so weird na hindi siya yung parang, okay kayo ngayon, hiwalay kayo, ganyan. Tapos, hindi kami magkikita. Pag nagkita kami, parang wala nangyari. Okay. Years. Basta alam mong nandyan lang.
So, gaano katagal yung hindi nagkikita tapos biglang magkikita? Months. Months di nagkikita tapos biglang susulpot, ganon. Oo. Mas okay lang, welcome naman. Kasi walang diba, away, walang ano. wala, oo. Tanggap mo yung sitwasyon na yun noon. Kailan nabuo yung realization mo na hindi pala dapat? Siguro, mga ano na yung anak ko, medyo malaki-laki na. Oo, di ba? matagal. Parang mga 7, Oo. yung ganyan. Oo. Yung medyo, kasi yun din, nagmamature na din ako. Oo. Yung ganon. Kasi, yun nga, bata pa ako, di ba? So, dun ko lang siya na-realize nung nagmamature na rin Oo, ako. mga 25 ka na no? Di ba? Siyempre, yung parang, oo nga, di ba? Yung parang, teka muna, hindi na ito tama kasi iba na, saka yung mundo ko noon, hindi lang showbiz. At saka, hindi lang ang mga mami ko, ganyan, ang nakakausap ko, or yung sa household lang. Nakalabas ako Nagtrabaho ako sa nagtrabaho ako sa isang company. So, kumbaga, may ibang tao na ako mga nakakahalubilo. And then, isa sa mga auntie ko was a born-again Christian. Kapatid ng mami ko. No? So, siya yung parang nag-ano sa akin. Yung nag-guide. Unti-unti. And then, my lola also. My lola was a Christian. Okay. Although my lola is parang, alam mo yun, hindi na marunong masyadong mag-explain ng mga kasi I think nung naging born again siya, medyo matanda na rin siya, di ba? Parang ganun lang. Ganun yung naging setup, di ba? And then I started going na nga to Victory. Okay. Very early. 80s pa. Kailan sila nag-start, basta early 80s pa, naka-attend ako ng church na yan. And then, umalis ako, punta ako Amerika. Ano nangyari dun sa relationship? Wala, iniwanan ko. Umalis kami. Umalis kami ng anak ko. Nag-aral siya doon. In the States now, doon ako nag-grow. Kung paano, si Lord din yan. Okay. Nanonood lang ako ng TBN palagi. Di ba? Doon ako kumukuha ng Christian channel yung TBN, yes, di ba? doon lang ako kumukuha ng mga lessons. Doon ko lang siya parang natutunan. Doon ako nagka-relationship kay Lord sa TV. Oh. Di ba? Yung doon ko siya naiintindihan Tapos ayun na, nagbabasa na ako ng Bible kasi yun ang di ba? Lahat ng mga preachers ganyan. And then I started going to a church called Church on the Way. Pastor Jack Hayford. Doon ako na baptize sa Holy Spirit, meron silang ganon, baptize ng water, doon sa Church on the Way sa California. And then, in that course pa din, meron pa rin mga nangyayari. Alam mo yun? Like? So, syempre, I met another person. Maliwanag, di ba? So, na ako, na ako, di ba? Yung course na when I met that other person, maano naman yung usapan namin. Maganda naman. Another man ito. Yes, oo. Maganda naman yung usapan namin na parang steady date ko siya I go home to the Philippines kasi every time, umuwi naman ako every 6 months. Umuwi pa rin ako. Tapos came to a time na every year, umuwi pa rin ako. Yung ganun, alam mo yun, parang uwi pa rin, ganyan. Kasi I had a house here, ganyan. So, uwi pa rin ako. Until sabi niya, sabi niya, why don't we just get married? Sabi ko, sige. Parang nagde-date naman kami, di ba? Pero, hindi yung parang na parang you're so in love with each other, now you're mag-boyfriend and girlfriend, hindi ganun. And then, yun na, I got pregnant. Nakasal na kayo dito? When I got pregnant, doon nagpakasal na kami. Okay. Pakasal na kami. But it was short-lived. Very short-lived. Because nga may usapan din kami and then para hindi na rin ako balik-balik, yung ganyan. So I fixed my papers, ganyan-ganyan, di ba? So ayun. That's why it did not last. So nag-divorce kami. Divorce. And then I came back to the Philippines. At that time naman, kahit naman nandun kami, hindi naman din tumitigil yung communication namin.
with the father of my son. Okay. We were still being taken care of. Kaya nga, pag umuwi kami every year, nakikita niya yung mga anak niya, yung ganyan. Kasi habang lumalaki naman, may relationship talaga siya dun sa bata eh. So, nung bumalik, syempre, balik na naman. Ba't yung balik na naman? Nagkabalikan kayo? Oo. Pero nung nangyari yun, parang hindi na ako happy. Kasi parang, syempre, andyan na si Lord eh. So parang, tapos eto na naman ako, para ako sira. So, naano na naman ako, Lord, ano ba nangyayari? Why am I always, parang, hindi ko maintindihan, ano bang nangyayari? Pero hindi ako nililet go ni Lord. Hindi ako nililet go. Lagi akong may realization. Nag-iwas na ako. Nag-iwas na ako to the iwas. Kasi ikaw lang man makakaiwas yan, di ba? Ano yung pag tumatawag, di ka sumasagot? Oo, nawawala ako. Okay. Bahay, lumipat ka? Oo. Lumipat ako malayo. Na mahirap puntahan dito. Malayo. I mean, malayo. The kid na lang, yung bata, if nagkikita sila palagi. Pero ako, umiwas ako. Pero hanggang kasi siyempre nag-mature din yung tao. Nag-mature din siya hanggang friends kami. Okay. Friends kami ng close din na nagkikita na kami ng walang nangyayari. Yung ganon. It came to a point na naging parang family. Na walang nothing na gano'n. Wala nang mali siya. Wala na. Kikita na kami as a family. Tapos accepted niya na pag meron akong relationship na iba. Kasi single naman ako in that time. Nag-divorce ako, single ako. Until I met another person. Okay. I met another guy and then he was also a Christian. Actually, hindi pa masyado but because I was already a Christian. Mas madali ko siyang nagkasundo kami kasi nga meron din siyang parang nagpunta na siya sa pagkano. We got married, we had a ceremony, gayang Christian wedding. And then we moved to the States. I lived for another few years and then bumalik na. Pero sad to say, that relationship also did not work out. Yung pangatlo, itong marriage mo, hindi nag-work. Hindi rin. So, hindi ko maintindihan, Lord, ano ba nangyayari? Bakit ganun? Bakit parang sabi ko, I'm so longing for a family. Parang hindi nangyayari. Di ba yung ganun? Actually, after many years, mga nakakaraang tumatanda na ako, I realized that the Lord did not want me siguro from the beginning to have a relationship. Maybe it's just me as a human na ganon. Kasi naniniwala rin ako in the Bible. There are women na hindi naman kailangang may kasama, may asawa. Alam ko na meron talagang kailangan ang babae para sa lalaki and ganyan, you build a family. But I also believe na pwede ka ring mabuhay na si Lord lang. Naman. Na si Lord lang, wala kang asawa. Si Lord lang ang boyfriend mo. Si Lord lang ang asawa mo. Si Lord lang talaga yung, Lord, paano na tayo today? Ito, hindi pwede. Pero mas mahirap yung may asawa ka tapos wala kang Lord sa buhay. Correct. So, alam mo yun, ayun na, when I came back, okay, nagkahiwalay kami. We tried, pero for some reason. Okay. And then he passed, nawala na rin siya. Kailan lang yun, di ba? Yeah, because of COVID. Oo, COVID naman. I realized na si Lord lang talaga ang kasama ko. Ever since naman Ever since may problema ko, si Lord, laging siya lang yung nagsasabi, don't worry. Do not worry. Palaging ganyan siya. Or, I am your strength. Hindi niya ako papabayaan. I will provide for you. I will take care of you. So, si Lord lang talaga yung kasama ko. And I'm so happy kasi ang sarap ng si Lord lang ang kasama ko. Pero minsan, pagka yun naiisip ko lang, ayan. Yung anak ko nag-asawa na, wala na akong kasama. Yung apo ko na lang ang kasama ko ngayon. Magkasama kami here.
Pinapalaki ko, nag-aaral siya. Pag kumakain kami, he leads the prayer. So, yun yung life ko na hanggang ngayon, the Lord has been faithful na hindi niya ako pinapabayaan. And yung laging longing ko na gusto ko may kasama, ngayon ko na-realize na all the time, lagi akong yakap ni Lord, lagi ko siyang kasama. Kasi kahit ano nangyari, hindi naman ako naaano eh. Yung bang I'm well, I'm okay, nagkaka-realization ako, tinuturo niya sa akin kung anong dapat ko gawin. Alam mo yun, pupunta ako ng mall, Lord, I need a parking ha, ayoko nang malayo, ganyan. Minsan traffic, di ba? Traffic, ganyan. Tapos pagdating mo sa parking lot, paano ba ito po? Ang daming kotse, di ba? All of a sudden, ayun, may lumalabas, ikaw na yung susunod, yung mga ganon. Ganon yung provision niya, ganon yung pag-alaga niya. Hindi ka niya talaga iiwanan. May consequence ba pagka nagkakamali ka? For example, anong pagkakamali? Well, yung choices. Yung choices mo, those are pagkakamali eh. Okay. Kasi you're given the choice. Kaya nga may free will ka, di ba? But yun nga, your choices are wrong. Ano nangyayari pagka na-realize mong wrong? Anong pinagdadaanan mo? Ay, yung ikaw, nakakaramdam ka ng pain. As a person, nararamdaman mo yung pain. And then, marirealize mo din naman after a while na, okay, siguro may dahilan eh. Siguro, hindi talaga dapat eh. Siguro, hindi panahon. Okay. Dadating din. At saka kung ano man yung hinihiling mo at hindi pa binibigay sa'yo, hindi sa ayaw niya, hindi para sa'yo kasi hindi mabuti. In the long run, dadating ang time, hindi maganda yon para sa'yo. I mean, yun yung mga nagiging realization ko palagi. Kaya ngayon, hindi na ako masyadong, mas madali na, parang easy na. Parang, You mean before, pinipilit mo, mas hindi para sa'yo. So, pagbibigyan ka niya, sige, tikman mo. Sige, di ba? Tapos ikaw mismo, nare-realize mo na, hindi pala. So, pinababayaan niya. Oo, ganon. Kasi din ako eh, di ba, nag-business ako. So, nasa sales ako. So, meron akong yung nagpupursue, ganyan. Hindi ako basta-basang, hindi basta akong nag-give up sa mga bagay-bagay. So, minsan, dun pala yun, di ba, na parang kailangan natutunan ko na, ngayon, pagka ano, Lord, okay ba? O sige, pag hindi natuloy, ayaw mo talaga. Nagmamadali ka ba pagka may mga ganyan? Dati, naturuan na rin tayo ni Lord. Alam mo yun? So, over time, natuturuan ka na rin niya na kahit pa paano, nasunod ka na ngayon. Di ba yung ganon? So, sige. Okay. Ganon na lang. You mean, nare-realize mo kasi yung ways niya at yung gusto niya, always the best. Yeah. Ang kanyang ways are not our ways. Di ba? Iba eh. Iba yung kailangan ka lang sumunod kasi nga baka may reason. Punta tayo sa mga anak mo. Kumusta sila sa ganitong sitwasyon? Yung single mom, paano mo sila kinakausap? Wala silang mga questions? Wala silang hinahanap? Wala. Kasi I've always been truthful sa mga anak ko. Kung anong sitwasyon, sinasabi ko lahat. Bata pa lang, pinapaliwanag mo na ito yung totoong sitwasyon. Oo. Siguro din kasi, I always brought them to kids' church. Laking mga kids' church yan. Si Brian, laking kids' church yan. Sinusumbong ko sa pastor pagka merong kalokohan sa bahay, di ba? Sinusumbong ko doon, ganyan. So parang, I've always been open to them. But of course, meron nga din silang mga issues, di ba, as they grow. Pinapag-pray ko lang. Pinapag-pray ko lang, pinapapray over ko. So, din sila, parang involved din sila sa church life ko. Yun yung ko sa mga bata. At saka naman, they have grown to be, meron silang love of God. Talagang they love God also. Parang, they know that kung hindi dahil kay Lord, di ba, wala kami kung saan kami ngayon. We've been a family of churchgoers. We go to the church, diba? Kahit na
Yan na minsan inaano ko kay Lord. Minsan pagod na ako, Lord, pwede absent muna ako. Kaya lang minsan, sinasabi ko lang sa sarili ko or sinasabi niya, wag na kasi yung mga bata, you have to show example. So, yun yung mga parang sinasacrifice kong gawin ko kasi kailangan kong ituro sa kanila hanggang ano. So, which I think I'm blessed din naman because nakikita ko na they are followers of Jesus. Amen. Also. Yeah. Amen. Masasabi mo bang blessing yung pagiging mahirap? Yung nanggaling? Oo. Oo naman. Ako, oo. Yes, kasi lagi ko nga sinasabi sa mga kasama ko, yung ganyan, sa mga sa bahay, ganyan. Alam ko yung paano ang mahirap. Yes. Oo. Kaya kailangan mag-aral ka, magpursigi ka, huwag ka talagang tamad, at saka huwag ka mamili. Sumunod ka. Yes. Obedience. I think obedience is one of the important Disiplina. thing. Oo, disiplina. Huwag magmadali. Yes, oo. Tsaka, pag hindi ka nahirapan, in general, Oo. mahirap ka or nahirapan, hindi mo rin ma-feel yung sarap. Totoo. Na kung paano, ang sarap, ang saya. Correct. Meron laging, goodness yung nanggaling ka sa mahirap, tapos gumaan ng buhay mo. Hindi ko naman sinasabing but gumaan. Oo. And it's all because of the Lord. Hindi ka talaga sa pabayaan. Ako, niniwala ako sa gano'n eh. Hindi ko papabayaan ng Panginoon ang bawat taong lumalapit sa Kanya. Amen. At hindi siya matatalo because the victory is His. Amen. Na up to the last breath, kahit na yung mga tao, yun yung tinatawag na up to the ends of the world ba na maririnig ang pangalan ng Panginoon natin, di ba? So, even the last breath, pwede pa rin, yes, Lord Jesus, you are my God, you are my Savior. So, sabi mong happy ka na, contented ka na ang partner mo, si Lord? Oo naman, sobra. Hindi ka na maghahanap ng Naku, utang na loob, please. Anong advice na mabibigay mo sa kanila sa mga marami mga pinagdadaanan sa buhay? Or katulad ng mga pinagdaanan mo? Well, una-una, I wanna thank you. Okay. Thank you. For the opportunity na ma-express ko sa mga tao yung storya ko na sana kahit papano meron akong ma-touch na katulad ko na kung may nangyayari sa mga buhay nila, nadadapa, nahuhulog, sumisemplang, yung mga ganyan, na kahit pa ulit-ulit, the Lord will always pick you up. Huwag ka lang, baliktad yung wag kang bibitiw, yung sinasabi wag kang bibitiw. Kasi ikaw talaga madali kang makabitiw. Diba? Pero si Lord ang hindi bumibitiw niyan. Alam ko, yung si Lord, ang Panginoon Diyos ang hindi bibitiw. So, yun ang masasabi ko na kapit lang sa sarili. At saka wag lang, tawag ka lang kay Lord kasi nandyan siya lagi. Lagi nandyan, naririnig niya tayo. And He will always be there for us. He is the same yesterday, today, tomorrow, forever. Andyan lang siya. He will be our strength. Tawag pagising mo lang sa umaga. Thank you, Lord, for this air that I'm breathing. Give me good day today. Sa gabi, kung pagod ka na, di ba? Again, thank you lang. Thank you, Lord, for the day na napagdaanan ko. Tomorrow is another day. Basta sa kanya lang humawak, sa kanya lang umasa palagi. Yes. Hindi sa pang sarili or hindi sa mundo. Sa lahat ng bagay, di ba? Sa lahat ng bagay. Siya lang. Can we ask you to pray for them, sa mga nanonood sa atin? At sa mga, may kanya-kanyang problema sa buhay. Sige. Thank you. Lord, thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa mo para sa amin sa araw-araw. Thank you, Lord, for always being with us, ahead of us, behind us, beside us, all around us. Laging nandyan ka, Lord God. Kahit na paminsan, Panginoon, na matitigas ang ulo namin, sobra kang nagmamahal, sobra mo kaming nilalove na hindi mo kami pinababayaan. Lord, sorry for all the sins na nagagawa namin sa minsan na
nadadala kami sa init na ulo namin, sa mga nangyayari sa mga paligid namin. Forgive us for sometimes na nagkakamali, Lord God. Sana, Lord God, na itong mga pagkakataon na to, magiging time din na marirealize namin na mali. So, maraming salamat at laging-lagi kang nandyan. Lord, protektahan mo ang bawat isa sa amin, sa lahat ng mga taong na tumatawag sa'yo, lahat ng mga bata, matanda, mga nagmamahal, at kahit yung mga hindi, Lord, huwag mo rin silang pabayaan. Lord, again, maraming salamat, and I want to pray for all the people who are also watching that you will touch their heart, and that you will be their Lord, and that you will always love them too, Lord God. Yes. Not only here now, not only this generation, but also the coming generations, dear Father. Thank you, Jesus. Oh, Lord God, for our Savior. Thank you for dying on the cross for us, Lord God. Yes. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat ulit sa lahat din ng nanonood. Thank you, Jesus. In Thank Jesus' you. name. In your name. Amen. Ay, maraming salamat. At sa inyo na mga nanood ngayon, maraming salamat po ulit. At wag niyong kakalimutan, tulad ng sinabi ni Ana, kay Lord lang tayo talaga aasa. Wag niyong kakalimutan na mahal ka ng Diyos, kapatid. Laging nandyan si Lord Jesus Christ kasama mo. God bless you. Hanggang sa susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Ami.